Luz Biminda, nasaan na ang sandals ko? Bakit parang ang tagal mo? Malumanay ngunit may bahid ng pagkadismayang tanong ni Bituin sa kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ang pagtawag ng kanyang ate, mabilis na bumaba si Luz Biminda mula sa hagdan, hawak ang isang pares ng sandals na maingat niyang nilinis. Pasensya na po, ate. Pinunasan ko pa kasi ito para siguraduhing malinis at maayos bago ko ibigay sa'yo, magalang na sagot ni Luz Biminda habang iniabot ang sandals. Narito na po, wala na yung alikabok. Ngunit imbes na pasalamatan siya, padubog na kinuha ni Bituin ang sandals mula sa kanyang kamay at tumaas ang kilay. Ang bagal mo talaga. Alam mo bang late na ako sa date ko kasama si Harrington? Hindi mo naman siguro maiintindihan kung gaano kahalaga ito sa akin dahil wala namang nagkakagusto sa'yo. At Luz Biminda, ilang beses ko bang sasabihin? Huwag mo akong tawaging ate. Nakakairita. Hindi kita kailanman matatanggap bilang kapatid. Isa kang paalala ng pagkakamali ni Papa, malamig na wika ni Bituin sabay tulak kay Luz Biminda. Napayuko si Luz Biminda, pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang pamatak mula sa kanyang mga mata. Tahimik siyang umalis, ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang malamig na titig ng kanilang ina, si Doña Bernadita, na pababa ng hagdan. Bituin, anak, bakit parang lagi kang mainit ang ulo? Napakaganda mo, pero ang init ng ulo mo, malumanay na sabi ng ina habang hinahaplos ang buhok nito. Kasi naman po, Mama, ang bagal kumilos ni Luz Biminda. Late na ako sa date ko, pero siya parang pagong kung gumalaw, reklamo ni Bituin. Tumalikod si Doña Bernadita at tumingin ng masama kay Luz Biminda. Luz Biminda, ano ba? Ayusin mo ang pagsisilbi mo sa anak ko. Huwag mong hayaang malit siya sa kahit anong lakad niya. At isa pa, huwag mo akong tawaging mama. Hindi kita anak, kasambahay kita rito. Pasalamat ka at pinapapasok ka pa rito ng papa mo, malamig na sabi ng Donya. Sige na, sa kusina ka na. Tahimik na tumango si Luz Biminda at mabilis na umalis. Habang papunta siya sa kusina, nasalubong niya ang kanyang ama, si Don Hector. Tila nag-aalala ito nang makita ang kanyang mukha. Luz Biminda, umiiyak ka ba? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Hindi po, Papa. Napuwing lang po ako, sagot ni Luz Biminda, pilit na ngumingiti. Huwag kang magsinungaling sa akin, anak. Inaway ka na naman ba ng ate mo? Usisa ng Don. Ngunit alam ni Luz Biminda na kahit sabihin niya ang totoo, wala rin itong magagawa laban sa Donya. Hindi po, Papa, wala po ito. Magluluto pa po ako, kaya aalis na po ako, sagot niya, sabay yuko at mabilis na umalis, iniwan ng kanyang ama na nakatingin lamang sa kanya ng may lungkot. Pagkarating ni Luz Biminda sa kusina, doon na niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang sakit ng kanyang nararamdaman ay parang sugat na paulit-ulit na binubuksan. Bilang anak sa labas, ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sa mismong pamamahay ng kanyang ama, siya ay tila isang alipin sa tunay nitong pamilya. Ang kanyang tanging layunin ay mag-ipon ng perang kailangan ng kanyang inang si Marisol, na kasalukuyang nasa coma. Si Luz Biminda, sa kabila ng kanyang murang edad na 22 taon, ay anak ng kanyang amang si Hector sa dating kasambahay nito, na siya ring ina niya. Noon pa man, tunay na mahal ni Don Hector ang kanyang ina. Ngunit dahil sa yaman at impluwensya ng kanilang pamilya, napilitan itong magpakasal kay Beatrice. Gayunpaman, ang pagmamahalan nina Hector at Marisol ay nanatili, at sa kabila ng lahat, nabuo si Luz Biminda. Sa panahong may 2 taong gulang na anak si Beatrice kay Hector, ipinagbubuntis naman ng kanyang ina si Luz Biminda. Alam ni Luz Biminda na hindi siya kailanman matatanggap sa pamamahay ng kanyang ama, ngunit wala siyang magawa. Kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Humingi siya ng tulong mula kay Don Hector, ngunit sa halip na kusang loob na tulong, pinilit siya ni Beatrice na paghirapan ang bawat sentimo. Sa kabila ng hirap at paakit na nararanasan niya mula sa 2 babaeng malapit sa kanyang ama, tiniis niya ang lahat. Ang mahalaga sa kanya ay maibigay ang kailangan ng kanyang ina. Kaya ko ito. Para kay Mama Marisol, kakayanin ko, bulong niya sa sarili habang pinapalakas ang kanyang loob.
Pilit niyang binalewala ang pait at sakit ng bawat masakit na salita at kilos na ibinabato sa kanya. Samantala, sa kabilang banda, kasalukuyang nasa isang marangyang restaurant si Bituin kasama ang kanyang kasintahang si Harrington. Pagpasok pa lamang ng binata sa lugar, agad na nakuha nito ang atensyon ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan. Si Harrington ay matangkad, makisig, at may angking kagwapuhan na tila kayang paikutin ang mundo ng sino mang tumingin sa kanya. "Babe," masiglang bati ni Bituin habang tumayo mula sa kanyang upuan upang salubungin ng halik ang kasintahan. Niyakap naman siya ni Harrington sa bewang, na tila walang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanila. Ang ganda nila tingnan. Para silang mga modelo, bulong ng isang customer habang humahanga sa magkasintahan. Si Bituin, bukod sa kanyang mahabang, bahagyang kulot na buhok, ay may natural na kagandahan na lalong pinatingkad ng kanyang eleganteng kasuotan. "Pasensya ka na, babe, na late ba ako?" tanong ni Harrington na may lamang sa boses. Ngumiti si Bituin at umiling. "Hindi. Kara-rating ko lang," sagot niya. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Bituin ang seryosong tingin ni Harrington sa kanya. "Babe, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May gusto ka bang sabihin?" tanong niya, puno ng pagtataka. "Babe, malapit na tayong ikasal, at may isang bagay akong gustong malaman. Paano kung maging pangit ako? Mamahalin mo pa rin ba ako?" seryosong tanong ng binata. Napakurap si Bituin sa tanong. "Babe, hindi ka magiging pangit. At kahit maging pangit ka man, mamahalin pa rin kita. Utang na loob ko sa iyo ang lahat. Kung wala ka, baka nalubog na sa utang ang pamilya namin. Mahal kita, Harrington, higit pa sa itsura mo," sagot niya ng may wagas na pagmamahal. Nang marinig ito, napangiti si Harrington at mahigpit na hinawakan ang kamay ng nobya. "I love you too, babe. Pangako, mamumuhay ka bilang isang reyna habang kasama mo ako," saad niya habang hinahalikan ng kamay ni Bituin. Pagkatapos ng kanilang hapunan, dinala ni Harrington si Bituin sa isang lugar na may nakapiring ang kanyang mga mata. Nang alisin ang piring, namangha si Bituin sa kanyang nakita. "Wow, ang ganda dito. Is this your new condo?" tanong niya. "No, babe. Binili ko ito para sa'yo," sagot ni Harrington. Napanganga si Bituin sa tuwa. "Talaga? Akin ito, babe. Thank you," paulit-ulit niyang sabi habang niyayakap ang nobyo. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, isang trahedya ang sumunod. Nasunog ang kondo ni Bituin, at natagpuan siya ni Harrington sa loob, walang malay. Sa kabila ng panganib, sinuong ni Harrington ang apoy upang mailigtas ang nobya. Subalit, isang bahagi ng gusali ang bumagsak, dahilan upang maipit siya sa loob. "Sir! Sir!" sigaw ng bumbero mula sa labas ng silid, nag-aalalang sinusubukang tawagin si Harrington. Sa kabila ng lahat, ang tanging iniisip ng binata ay ang kaligtasan ng kanyang kasintahan. "Please, save her. Save my fiancé," buong pagmamakaawa niyang sigaw, habang unti-unting nawawalan ng malay. Simula nang mangyari ang sunog, hindi na nakatanggap ng anumang balita si Bituin tungkol sa kalagayan ng kanyang fiancé. Ilang beses na siyang bumalik sa mansyon ng pamilya ni Harrington, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang nito ang sinumang bisita, kabilang na siya. Sa labis na pag-aalala, inutusan ni Bituin ang kanyang ina na makiusap sa ina ni Harrington. Habang naghihintay ng balita, hindi mapakali si Bituin. "Bituin, anak," tawag ni Beatrice habang nagmamadaling pumasok sa bahay. Agad na sinalubong siya ng dalaga. "Ma, kumusta? May balita ka na ba? How is my Harrington? Kumusta ang fiancé ko?" sunod-sunod nitong tanong habang hawak ang mga kamay ng ina. "Kalma lang, anak. Maupo muna tayo bago ko sabihin ang lahat," sagot ng ina, pilit na pinapakalma ang anak. Nang makaupo na sila, malumanay na sinabi ni Beatrice, "Anak, hindi maganda ang balita ko sa'yo. Ma, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na, please," pakiusap ni Bituin, puno ng kaba. "Harrington ay buhay, ngunit hindi na siya ang Harrington na kilala mo," sagot ng ina, na nagdulot ng pagkalito kay Bituin. "Anong ibig mong sabihin, ma? Nasira ang mukha ni Harrington dahil sa sunog.
Nang makita ko siya kanina, may maskara siyang suot. Hindi ko nakita ang mukha niya, ngunit sinabi ng kanyang ina na lubos na nasira ang kanyang itsura, paliwanag ni Beatrice, na ikinagulat ni Bituin. Hindi ako naniniwala, ma. Hindi pwedeng mangyari yan, sagot ni Bituin, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ang kalagayan ni Harrington ang una niyang inisip kundi ang itsura nito. Anak, totoo ang sinasabi ko. Hindi na siya ang dating Harrington na gwapo at mayaman. Bukod sa nasira ang kanyang mukha, inalisan na rin siya ng kanyang mga magulang ng karapatan sa kumpanya. Wala na siyang yaman, at ang sabi pa ng kanyang pamilya, wala na siyang mukhang maipapakita sa publiko. Ma, paano na ako kung wala na ang lahat sa kanya? Hindi ko alam kung kaya ko pang manatili sa kanya, sagot ni Bituin, halatang nalilito at naguguluhan. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon si Bituin na puntahan si Harrington. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng ina ni Harrington. Nasa silid niya si Harrington. Pwede mo siyang puntahan, sabi nito. Nang buksan ni Bituin ang pintuan ng silid, nakita niya si Harrington na nakaupo sa kama, suot ang maskara. Napalunok siya ng laway habang tinitingnan ang mga bakas ng sunog sa mga kamay nito. Bituin, ngayong nakita mo na ako, mahal mo pa rin ba ako? Seryosong tanong ni Harrington, puno ng pag-asa sa sagot ng kasintahan. I don't know, sagot ni Bituin, halatang nag-aalangan. Siguro kailangan kong makita ang mukha mo bago ako makapagdesisyon, dagdag niya, na ikinadismaya ni Harrington. My face, tanong ni Harrington, halatang nasaktan. Hindi mo ba ako kamustahin muna? Hindi mo ba ako tatanungin kung kumusta na ako matapos ang lahat ng nangyari? Yeah, pero syempre kailangan kong makita ang mukha mo. Hindi naman ako pwedeng maglakad sa tabi ng isang taong. Hindi nito natapos ang sinabi. Iniabot ni Harrington ng isang litrato sa kanya. Nang makita ang larawan, nanlaki ang mga mata ni Bituin. Sino to? Sino ang halimaw na to? Harrington, tanong niya, halatang nandidiri. That's me, Bituin. Ako yan ngayon. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa rin ba ako kahit ganito na ang itsura ko? Tanong ni Harrington, puno ng lungkot. Of course not, mabilis na sagot ni Bituin. Sa sagot na iyon, napayuko si Harrington, puno ng sakit at pagkabigo. Ang babaeng minahal niya ng 3 taon, ang babaeng inialay niya ang lahat, ay hindi pala tunay na nagmamahal sa kanya. Kay Luz Biminda at inilahad nito ang litrato ng anak. He is my son. Are you sure na gusto mong magpakasal sa kanya? Tanong nito sa kanya, at isang kurot sa tagiliran ang iginawad ni Beatrice sa kanya hudyat na hindi siya pwedeng humindi. Opo, magpapakasal po ako, walang atubili niyang sagot, at dahil doon ay hindi makapaniwala si Doña Graciela sa mabilisang sagot ng dalaga. Mabibilang lang sa daliri ang mga babaeng may wagas na puso at kayang magpakasal sa isang pangit. Habang si Luz Biminda naman ay wala siyang pakialam kung sino ang pakakasalan niya, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang ina niya. Nang matapos ang pag-uusap ay dinala ni Doña Graciela ang dalaga sa mansyon. Luz Biminda, right? Opo, Doña. Okay. Luz Biminda, hindi mo muna pwedeng makita ang magiging asawa mo, at sa araw na ng kasal bago mo siya pwedeng makita. Bawal umatras, Luz Biminda. Pumayag kang maging substitute ni Bituin, at kailangan mong panindigan ang desisyon mong ito. Feel at home sa bahay na ito, and live like it's yours, saad ng Donya sa kanya, at pinaalalahan siya nito sa isang katulong para sa kanyang magiging kwarto. Ang buhay ni Luz Biminda sa bagong bahay ay biglang nag-iba. Halos prinsesa siya kung ituring ng karamihan, ngunit hindi siya sanay sa mga yun. Hanggang sa sumapit na ang araw ng kanyang kasal kay Harrington. Kasalukuyang inaayusan ngayon si Luz Biminda ng kanyang make-up. Nang matapos ay sumulpot ang kanyang kapatid sa kanyang silid. How is my sister? Mapaglaro nitong wika sa natatawang tinig. How does it feel marrying an ugly man, Luz Biminda? A useless and faceless man. Ang saya, hindi ba? Okay, na yan, at least nabigyan ka ng magiging asawa at hindi mo na kailangang maging manang. Yun nga lang eh. Daig mo pa ang nakapang-asawa ng unggoy, pangi-insulto nito sa kanya. Ate, wala akong pakialam kung anong sasabihin mo sa akin.
Basta't pagkatapos kong magpakasal, ibigay niyo sa akin ang nararapat, aniya rito't nabaling ang kanyang atensyon sa isang kasambahay na kabubuan. Ma'am Luz Viminda, hinihintay ka na po ng bridal car sa labas, saad nito sa kanya at iniwan ng kanyang kapatid. Pagkarating sa simbahan, halos hindi makapaniwala si Luz Viminda sa kanyang nakikita at naririnig. Sinasabi ng lahat na walang yaman ang kanyang magiging asawa, pero napakaingay ng kasal, ngunit ang mga tao sa paligid ay mapanghamak. Lahat ng mga ito ay pinagtatawanan siya. Lahat ay tinatawag siyang ang kawawa sa pagpapakasal sa isang pangit na binata na walang nagawa kundi ang magtago sa likod ng maskara. Ang puso ni Luz Viminda ay napuno ng awa sa kanyang sarili, ngunit higit siyang naaawa sa kanyang magiging asawa sa samot-saring panghahamak ang kanyang naririnig para rito. Mabilis na nagumpisa ang kasalan, at sa harap ng altar ay pinakasalan niya ang lalaking nakamaskara. Nang matapos ang kasal, dumiretso ang dalawa sa isang bahay na hindi kalakihan. Okay ka lang ba sa bahay na ito, Luz Viminda? Don't worry, I can file a divorce for you pagkatapos mong magsilang ng sanggol para sa akin. Sa ngayon ay pagtiisan mo muna ako, malamig na wika ni Harrington at hindi umaasang may magmamahal pa sa kanya. Sige, at habang magkasama tayo ay gagawin ko ang lahat bilang asawa mo, sagot niya rito. At isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa pagsasama ni Luz Viminda at Harrington ay naging maganda ang kanilang pagsasama. Hindi naramdaman ni Harrington ang pagdidiskrimina ni Luz Viminda sa kanya sa kabila ng kanyang itsura. Ang bahay ng dalawa ay may kaliitan lamang, at marami pang dapat ayusin. Kasalukuyang nakatayo ngayon si Luz Viminda habang nakatingin sa mga bintana. Gusto niya itong lagyan ng kurtina. Pero masyado itong mataas at akala niyang mahihirapan siya sa kanyang gagawin. Kumuha siya ng silya at pinatungan niya ito, ngunit kulang pa rin ang kanyang tangkad upang maabot ito. Pinunat pa niya ang kanyang kamay at inangat ang kanyang mga paa upang mas maabot ang dulo ng kurtina. Subalit pwedeng maghiwalay ang kanyang mga buto, pero hindi pa rin niya ito naabot nang biglang isang baritonong tinig ang nagsalita na nagpatindig ng kanyang mga balahibo sa katawan. I'm seeing your undies, sambit nito na kinagulat ni Luz Viminda dahilan upang mawalan siya ng balanse sa katawan at napapikit na lang siya sa takot habang hinihintay na sumakit ang kanyang katawan. Nang makita ni Harrington ang pangyayari ay wala siyang sinayang na oras at maagap niya itong sinalo. Dahan-daang iminulat ni Luz Viminda ang kanyang mga mata nang maramdamang hindi lumagapak ang kanyang katawan sa sahig. Sa pagbukas ng kanyang mga mata ay napagtanto niyang nasa bisig siya ng kanyang asawa. Just tell me when you need help, nag-aalalang wika ni Harrington sa kanya. Maayos na sana ang lahat ng maramdaman niyang nakasakop ang isang kamay nito sa kanyang dibdib. Agad na binalot ng pamumula ang kanyang mukha sa labis na kahihiyan para sa kanyang sarili. Bastos, agaran niyang sigaw sabay sampal sa binata at pumalag na parang kiti-kiti. Dahilan upang mabitawan siya ni Harrington at lumagapak ang kanyang balakang sa sahig. Aray ko, nabali yata yung tadyang ko, namimilipit niyang wika habang hawak-hawak ang napuruhan niyang parte. Gayunpaman ay sinika pa rin niyang makatayo. Ano bang problema mo? Ikaw na nga yung tinutulungan tapos ikaw pa yung nananampal. Won't you even thank me? Reklamo niya rito habang si Luz Viminda naman ay dalawang kamay niyang niyakap ang kanyang dibdib. Che, tutulong ka sabay manghihipo. Okay na sana eh. Magpapasalamat na sana ako kaso ang sipag din ng kamay mo no, mataray niyang wika rito. Napangiti naman si Harrington sa inasal ng asawa. You mean wala pang ibang lalaking nakahawak dyan kundi ako pa lang, tanong nito at muling binalot ng hiya si Luz Viminda at hindi ito nakasagot. Look Luz Viminda, I'm your husband and there's nothing wrong kung humingi ka ng tulong sa akin. And there's nothing wrong kung may mahawakan man ako sa katawan mo. After all, you are my wife, dugtong nito at napakagat ng sariling labi si Luz Viminda. Wala siyang maisagot sa binata at totoo din naman ang sinasabi nito sa kanya. Dadating din ang araw na ipagkakatiwala niya ang kanyang katawan dito dahil obligasyon niyang bigyan ito ng anak. Okay lang ako kaya kung sarili ko. Tanggi niya rito at maayos na tumayo kahit na kumikirot-kirot ang kanyang balakang. Hindi na niya pinansin si Harrington at muli siyang pamatong sa silya at nagmatigas.
Subalit sa muli ay hindi niya pa rin ito maabot. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Muling tanong nito sa kanya. Ang kulit. Kaya ko nga, pagmamatigas niya rito habang si Harrington naman ay napapailing sa katigasan ni Luz Viminda. Lumapit siya rito at pinasok ang kanyang ulo sa gitnang hita nito upang buhatin ito at tulungan. Harrington, anong ginagawa mo? Harrington, tarantang wika niya at nag-aalala siya sa kanyang hita dahil paano kung makita nito ang kanyang gitna. Bakit pa kasi sa dami-dami ng araw ay ngayon pa niya nakalimutang magsuot ng short pants sa pin? Umupo ka na lang sa balikat ko. Kita mong hindi mo abot pinipilit mo pa. Ang tigas din ng ulo mo eh. Anes sa asawa ngunit nagmamatigas pa rin ito. Ayoko nga, naiilang nitong tanggi kay Harrington. Uupo ka o Titan gala ako, banta nito at kay bilis nagbago ang utak ni Luz Viminda. Oo na, ito na nga uupo na nga Ito na o ito na. Natatakot nitong sambit at baka tumingala nga ito at makita ang kanyang tinatagong kabebe. Umupo siya sa balikat ng kanyang asawa habang ang kanyang puso ay parang luluwa na mula sa kanyang dibdib sa labis na kaba. Nang makaupo sa balikat nito ay naramdaman niya ang pagdikit ng kanyang parte sa leeg nito na siyang labis niyang ikinahiya at nais na niyang matuno na parang yelo. Diyos ko, kunin niyo na po ako, ibalik niyo na lang ako mamaya, anya sa kanyang isipan. Ang lusog naman pala, mahinang sambit ni Harrington at biglang nabuhay ang kanyang katawang lupa. May sinasabi ka ba? Matari niyang tanong dito. Wala, may narinig ka ba? Sagot naman nito. Hindi na pinansin ni Luz Viminda ang asawa bagkos ay may madali niya ang kanyang trabaho. Habang kinakabit ni Luz Viminda ang kurtina ay naramdaman niya ang paghawak ni Harrington sa dalawa niyang hita at tila para bang may gagamba ang gumagapang sa kanyang katawan mula sa hita hanggang batok. Ibaba mo na ako dali, apuran niya rito at binabanga siya nito. O di ba ang dali lang matapos? Sa susunod kasi humingi ka ng tulong sa akin, anito kay Luz Viminda sabay napahawak ito sa kanyang leeg. Ang init aniya sa kanyang isipan. Simula ng araw na yon ay may ailangan man ay naging komportable ang dalawa sa presensya ng bawat isa. Bawat isa sa kanila ay ginagampanan ng papel bilang bagong mag-asawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Luz Viminda at agad siyang gumayak para sa almusal nilang mag-asawa. Ang sarap ng ulam. Ikaw ang nagluto, casual niyang tanong sa dalaga na para bang nagkakapalit sila ng loob. Oo, maaga talaga ako kung gumising. Kasi sabi mo may lakad ka sa negosyo nyo. Pero teka, Harrington, sabi wala ka nang mamanahin pero bakit pupunta ka pa rin sa kumpanya nyo? Sabi mo wala tayong pera pero bakit hindi mo ako pinapatrabaho? Taka niyang tanong dito. Luz Viminda, bilang asawa ko ay kailangan mo lang manatili sa tabi ko. Isa pa, oo. Hindi na ako nagpapatakbo ng kumpanya namin pero isa pa rin akong tagapagmana kaya may pakialam ako sa kumpanya namin. Saad niya rito at hindi na nagtanong pa si Luz Viminda bagkos ay pinagsilbihan niya ang plato ng kanyang asawa nang biglang hawakan nito ang kanyang kamay. Napatigil si Luz Viminda na animoy malakuryenteng hatid sa kanya ng binata sabay nagtama ang kanilang mga mata. Harrington, sabihin mo lang kung tama na ang nilagay ko sa plato mo. Pabigla-bigla ka kasi. Nakakagulat, anrito at hindi niya batid kung ano pa ang dapat niyang sabihin. May isang linggo na silang nagsasama, ngunit ni minsan ay hindi pa nila nagagawa ang gawaing mag-asawa. Luz Viminda, bakit ka mabait sa akin? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong nito sa dalaga. Bakit naman ako matatakot sa asawa ko? Masuyo at malambing niyang turan sa lalaki. Mabait si Harrington sa kanya at magalang. Sa panahon na kasama niya ito ay binigyan niya ito ng respeto at pagmamahal kahit na panandalian lamang ang kanilang pagsasama. Sa oras na mabigyan niya ng anak si Harrington ay tapos na ang kanyang tungkulin. Liar, mariing salungat ni Harrington sa kanya. You were only acting, Luz Viminda. Kagaya ka rin niya. Katulad ka rin nila, dugtong nito. Nang makita ang puot at galit sa mga mata ni Harrington ay nakaramdam ng lungkot si Luz Viminda. Sa mga mata nito ay nakikitaan niya ito ng pagdadalamhati. Marahan niyang ginagap ang kamay nito at naramdaman niya ang pagluwag ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Harrington, ako ay ako, sila ay sila.
Alam kong may masakit kang pinagdaanan noon at wala akong balak na dagdagan yun. Isa lang ang masasabi ko, Harrington, aalagaan kita at mamahalin kita hanggang sa hindi mo na ako kailangan, Anrito. Sa mga katagang iyon ay napukaw ang puso ni Harrington. Napagtanto niyang si Luz Viminda ay iba sa mga naunang babae sa buhay niya, matapos magsalo, ay umalis ang dalawa sa kanilang pamamahay upang magtungo sa kani-kanilang pupuntahan. Kasalukuyang nasa pamamahay ngayon ni Doña Bernadita si Luz Viminda upang singilin ang kanilang naging kasunduan. Ma'am Beatrice, nandito na po ako upang kunin ang perang napagkasunduan natin, magalang niyang wika rito, at pinagtaasan lang siya nito ng kilay. Anong pera? Wala akong natatandaan na may kasunduan tayo, Luz Viminda, anito na parang wala itong alam. Anong wala? Sabi niyo, kapag nagpakasal ako kay Hades, ay ibibigay niyo sa akin ang perang pambayad sa ospital. Ma'am Beatrice, nangako ka, halos magmakaawa niyang sambit rito, pero inisihan lang siya nito. I'm sorry, pero wala akong natatandaan na nagkaroon tayo ng kasunduan, tanggi nito sa kanya sabay talikod. Hindi matanggap ni Luz Viminda na basta na lamang kinalimutan ni Beatrice ang kanilang kasunduan, dahilan upang marahas niya itong hawakan sa braso. Ma'am Beatrice, nangako ka po sa akin. Ibigay niyo sa akin ang perang kailangan ko, aniya rito at hindi nagustuhan ng Donya ang pagkakahawak ni Luz Viminda sa kanya. Bastos ka, galit nitong saad sa dalaga sabay malakas itong sinampal. Anong karapatan ng anak sa labas na hawakan ako? Wala kang karapatan hawakan kahit konting balat sa katawan ko. Luz Viminda, wala kang pera sa akin at wala kang mapapala. Umalis ka na, Luz Viminda. Alis, pagtatabuyan ito sa kanya. Wala namang nagawa si Luz Viminda kundi lisanin ang pamamahay nito habang nanlulumo ang kanyang puso. Akala niya ay nalutas na ang kanyang problema, ngunit hindi pa pala. Luz Viminda, ang tagal mong bumalik. Saan ka ba nagpunta? Usisa ni Hades nang makita ang kanyang asawa na malumbay at tila wala ito sa saktong mood. Wala, may pinuntahan lang ako. Gusto mo ba ng merienda? Sagot nito sa kanya at akmang tatalikod si Luz Viminda nang mapansin ang pasa sa gilid ng leeg nito. Wait, pigil niya rito at agad na hinawakan ito sa mukha. Who did this to you? Bakit ka may pasa? Who hurt you? Luz Viminda, nag-aalala nitong tanong sa asawa. Wala ito, nabangga lang ako kanina kaya nagkapasa ako. Huwag ka nang mag-alala, ayos lang ako. Pagsisinungaling niya rito at kinuha ang kanyang mukha mula rito at agad na tinungo ang kusina upang gumawa ng merienda para sa asawa. Kinabukasan ay muli na namang umalis si Hades para sa kanilang kumpanya, ngunit ang pasa sa mukha ng kanyang asawa ay hindi nagpatahimik sa kanya. Batid niyang may ibang sanhi ang pasa nito at hindi maganda ang kutob niya. Bago nilisan ang pamamahay ay tinawagan ni Hades ang isa niyang tauhan. Make sure to keep an eye on her. Sabihin mo lahat sa akin kung saan siya pupunta at kung ano ang gagawin niya, maliwanag ba? Sambit niya sa kanyang tauhan bago nilisan ang pamamahay nila ni Luz Viminda. Copy, Big Boss, saad ng tauhan sa kabilang linya. Habang si Luz Viminda naman ay pumunta sa isang shop kung saan lahat ng mga sapatos ay nagkakahalaga ng milyon. Mahilig siya sa mga sandals at pangarap niya ang maging sikat na designer. Wala siyang balak bumili at tanging mga mata lang niyang nabubusog sa naggagandahang mga sandals. Sa gitna ng kanyang pag-e-enjoy ay isang tinig ang bumulabog sa kanya. Oh, nandito pala ang asawa ng pangit. Bibili ka ba? Saan dyan ang gusto mo? Yan ba? Baka afraid na hindi mo kayang bilhin. Wala kang pera asterisk and your husband is powerless. So bakit ka nandito, panghahamak sa kanya ni Bituin? Wala nga akong bibilhin, tama ka. Naaliw lang ako sa mga sandals dito. Pangarap ko pa rin kasing makagawa ng magandang disenyo, magalang pa rin niyang sagot dito. Oh, kawawa ka naman. Anyway, halika, may isang sandals akong nakita doon and I want you to put that sandal sa mga paa ko, anito sa kanya. At walang pakialam, siya nitong hinayla. Bilang nakakatandang kapatid ay wala siyang balak na bastyusin ang kanyang ate sa harap ng karamihan. Umupo si Bituin sa malambot na sofa at hinihintay ni Luz Viminda na isuot sa kanya ang mamahaling sandal sa kanyang mga paa. Ma'am,
Isusukat ko na po ba sa inyo? Magalang na tanong ng sales lady at nginitian ito ni Bituin. Unfortunately, ayokong ikaw magsuot sa akin ng sandals na yan. Gusto ko siya, maarte nitong wika sabay belang ng atensyon kay Luz Viminda. Luz Viminda, isuot mo na nga ang sandals na yan sa mga paa ko. Bilis, apura nito na para bang katulong niya ang kapatid. Marahan siyang lumuhad sa harapan nito at maingat na sinuot ang sandal sa paa ng kanyang ate, subalit hindi ito magkasya. Aray, ano ba? Galit na wika ni Bituin sabay sinipa si Luz Viminda dahilan upang lumagapak ang puwet ni Luz Viminda sa sahig at aksidenteng napalakas ang pagkakahampas ng sandal sa sahig at nagkaroon ito ng gasgas. Kita mong masakit, gusto mo bang magsugat ang paa ko ha? Namumuro ka na, Luz Viminda. Hindi ka lang bobo, tanga ka pa, anito sa dalaga. At hindi nakawala sa mga mata ng sales lady ang gasgas sa sandals. Ma'am Bituin, the sandals cost PHP 850,000 po at gasgas na po ito. Kailangan niyo po itong bayaran. Ano? PH 850,000 tapos babayaran ko. Hindi ko nga nasuot, hindi ako magbabayad niyan. Singilin mo ang babaeng may hawak niyan, siya naman ang nakasira hindi ba? Aniya at napatingin ang sales lady kay Luz Viminda. Wala po akong perang pambayad dito eh. Hindi ko po ito kayang bayaran, matapat niyang sagot dito. Hindi naman pala di dapat doon ka sa bangkita tumitingin at hindi dito. Palibhasa pulubi, pangmamaliit sa kanya ni Bituin. Tumayo si Luz Viminda mula sa kanyang pagkakasalampak at inilahad ang sandal sa sales lady. Pasensya ka niya, pero hindi ko kayang bayaran to. Aniya rito nang biglang may isang malapad na kamay ang humawak sa kanyang bewang. I will pay for those sandals, pero ang sandals na iyan ay napakamura para sa asawa ko. Please give me your most expensive sandals and bring it to my wife. Saad ng isang tinig at napatingala si Luz Viminda sa lalaking may hawak sa kanya. Habang si Bituin naman ay napapanganga sa kanyang narinig. Kung akala niya'y walang pera si Hades, pero bakit ito bibili ng pinakamahal na sandals para kay Luz Viminda? Talaga po, sir, bibilhin niyo ang pinakamahal naming sandals, nagagalak na wika ng sales lady at hindi mawala ang ngiti sa labi nito. Yes. Me and my wife will attend a party tonight at gusto kong maging maganda ang asawa ko. Mula ulo hanggang paa, aniya rito at nagmadali ang sales lady sa pagkilos upang kunin ang pinakamahal nilang sandals. Nang makaalis ang sales lady ay kinurot ni Luz Viminda ang tagiliran ng kanyang asawa. Hades, wala tayong pera. Huwag ka nang bumili, hindi rin naman yun nababagay sa akin. Awat niya rito at nginitian siya nito. You are my wife and you are beautiful, Luz Viminda. Don't worry about the cash. Ako na bahala, anito sa kanya at hindi na siya nito pinayagang magsalita pa. Ikaw na ang bahala sa cash. Sabi wala ka ng yaman, Hades, at bakit mo pa bibilhan ng mamahaling sandal si Luz Viminda? Naiintriga ang tanong ni Bituin na may halong inggit sa kanyang tinig. It's none of your business, Bituin. Bibilhin ko ang mga bagay na sa tingin ko ay karapat-dapat sa asawa ko. Anyway, Bituin, do you want one? Pang-iingganyo niya rito at kay bilis na tumango si Bituin. Talaga ba? Meron din ako. Sige, gusto ko yung pinakamahal din. Makapal nitong sambit at seryoso siyang tinitigan sa mga mata ni Hades. Sure, in one condition, isuot mo sa mga paa ni Luz Viminda ang sandals niya. Aniya rito at naiinsulto si Bituin. Mataas ang pride nito at kahit kailan ay hindi nito ibababa ang kanyang pride para sa kapatid. Dahil hindi tanggap ang hinihingi na kondisyon ay padubog na nilisan ni Bituin ang shop. Habang si Luz Viminda at Hades naman ay mas nagkapalagayan ng loob at tila ay komportable sila sa isa't isa na parang tunay na mag-asawa. Hades, paano mo pala nalaman na nandito ako? Hindi ko naman to sinabi sa'yo tanong ni Luz Viminda. I have ears and eyes everywhere, Luz Viminda. Sa piling ko'y wala ng mga api sa'yo. Casual nitong sambit sabay ginagap ang kamay ni Luz Viminda at hindi na ito binitawan pa. Sa feeling ni Luz Viminda ay naramdaman niya ang pagtanggap at pagmamahal na hindi kinakailangan ng pera at mukha. Kaya gagawin niyang lahat para rito.
Isang mabuting tao si Luz Viminda at masasabi niyang ito ang babaeng para sa kanya, ngunit hindi niya batid kung pareho ba sila ng nararamdaman. Matapos mamili ay magkasamang umuwi ang dalawa nang magkahawak ang kanilang kamay. Get inside, wika ni Hades sa asawa habang si Luz Viminda naman ay nagtataka sa kotseng nasa harap niya. Hindi kasi ito ang kotse ni Hades nitong nakaraang mga araw. Sasakay tayo dito sayo. Totoo, taka niyang tanong sa asawa. Yes, kaya nga sabi ko get in ba. It's because this is my car, saad ni Hades sa kanya. Stop asking too much, Luz Viminda. Maiintindihan mo rin ito sa tamang panahon. For now, let me treat you better, dugtong niya rito at sumilay ang magandang ngiti sa labi ni Luz Viminda. Keep smiling baby, I always want to see you smile. Mas lalo kang gumaganda, malambing nitong wika sa asawa at ay nalalayan itong makapasok sa loob ng kotse. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakamasid sa kanila si Bituin at punong-puno ito ng pagtataka. Why does he own that car? At kanina lang ay binili ni Hades si Luz Viminda ng mamahaling sandals. Akala ko ba wala na siyang pera? So why? Nagtataka nitong tanong sa sarili habang ang isipan nito ay nakatuon lamang sa maaaring yaman ni Hades. Nang mawala sa kanyang paningin ang dalawa ay agad siyang umuwi sa kanilang pamamahay upang kumprontahin ang kanyang ina. Mom, are you sure na wala ng pera si Hades? Kanina lang bumili siya ng mamahaling sandals para kay Luz Viminda at hindi lang yun, he had a new car, an expensive one, anito sa ina habang namimilipit pa si Hades. I'm really sure about it, anak. Aba, nga't pumunta pa dito ang Donya para sabihin ang bagay na yan, sagot nito at padabog na napamewang si Bituin. Then how does it happen, Mom? What if hindi talaga powerless si Hades? Kahit na pangit siya, kung may pera lang siya ay pwede ko na siyang pagtiyagaan. By the way, Ma'am, invited ba tayo mamayang gabi sa party? Tanong nito at tinanguan siya ng kanyang ina. Yes, at kailangan nandoon tayo sa oras ng 7:00 ng gabi. Bakit mo natanong? Dahil may plano ako mamayang gabi, Mom, saad nito sa ina. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Luz Viminda sa pamimili sa dress na kanyang isusuot. Binilhan siya ni Hades ng 5 damit upang pagpilian, ngunit wala siyang mapili sa mga ito. Nakapili ka na ba ng isusuot mo? Tanong nito sa kanya at bumantong hininga si Luz Viminda bago sumagot sa asawa. Hades, lahat ng damit ay maganda pero pwede bang dito na lang ako? Hindi kasi ako nababagay sa party na yun. Hindi ako mayaman at hindi ako maganda, walang lugar ang katulad ko sa party na yun. Nababahala niyang wika sa asawa at kinabig siya nito sa bewang. Napapitlag si Luz Viminda sa ginawa ng asawa dahil parang casual lang dito ang hawakan siya. Oo at mag-asawa sila, pero hindi pa siya sanay sa ganun. Nahihiyang iniyuko ni Luz Viminda ang kanyang ulo upang iwasan ang maalab na mga mata ni Hades. Nakamaskara ito pero ang mga mata nito ay puno pa rin ng karisma. Hades, ang lapit mo naman. Pwede bang mag-usap lang tayo pero walang ganito? Kinakabahan niyang wika rito. Bakit? Ayaw mo ba? Nandidiri ka ba sa akin? Sa kung ano ang mukhang meron ako sa likod ng maskara na ito. Natatakot ka ba, Luz Viminda? Natatakot ka ba sa isang pangit na kagaya ko? Panunubok nito sa dalaga at agad na napatingin si Luz Viminda sa mga mata nito. Hindi yan totoo. At ano ang totoo? Kinagat ni Luz Viminda ang kanyang pang-ibabang labi at tumatakbo sa kanyang isipan kung sasabihin ba niya ang kanyang nararamdaman rito. Ngunit paano niya ito sasabihin kung maging siya ay hindi niya makuhang maintindihan ang kanyang nararamdaman para rito? Tell me, Luz Viminda, are you scared? Do you want to walk away from me? Tell me a word, Luz Viminda and I will set you free. Seryoso niyang tanong rito habang si Luz Viminda naman ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Hades at maraming mga naglalaro sa kanyang isipan. Paano niya sasabihing nais niyang lumayo rito kung sa bawat paghawak nito sa kanya ay nais niyang ipako ang sarili dito? Yumuko si Luz Viminda at humugat ng lakas ng loob bago nagsalita. Paano ako matatakot sa iyo Hades, kung ikaw lamang ang bukod tanging tao ang nagparamdam sa akin na pwede akong tanggapin at irespeto. Kahit sarili kong kadugo ay hindi ko yun makuha.
Sa'yo ko naramdaman ang respeto, Hades, at kailanman ay hindi ka naging masama sa akin. Hindi ko kailangang magsikap upang tanggapin mo. Iba ka, Hades. Habang si Papa, anak niya ako pero hindi niya ako kayang ipaglaban. Ang ate bituin naman ay walang ibang tingin sa akin kundi alipin. Kaya sabihin mo sa akin, Hades, paano ako lalayo sa'yo kung sa bawat paghawak mo sa akin ay para akong napapako sa'yo? Hindi ko alam kung ano-anong nararamdaman ko pero isa lang ang malinaw sa akin, Hades, gusto kong manatili sa tabi mo. Gusto kong manatili sa bahay na ito kasama ka hanggang sa hindi mo na ako kailangan, hanggang sa maibigay ko ang nais mong anak, emosyonal niyang sambit rito. Dahil sa kalaliman ng kanyang puso ay nais niyang manatili sa tabi ng kanyang asawa sa habang buhay. Hinapuhap niya ang maskara nito na animoy gusto niyang makita ang mukha nito sa likod ng maskara. Dahil sa kanyang mga sinasabi ay pinulupot ni Hades ang kanyang dalawang kamay sa bewang ng asawa. Luz Biminda, paano kung hindi na darating ang araw na palalayain kita? Paano kung gusto kong manatili ka sa buhay ko? Paano kung gusto kitang maging asawa sa habang buhay? Paano kung gusto ko ay ikaw, saad ni Hades at hindi nakasagot si Luz Biminda. Ang puso niya ay puno ng saya at galak nang marinig ang mga katagang iyon mula sa bibig nito. Hades, sanay akong manatili sa tabi ng iba dahil kailangan lang nila ako. Huwag mo sana akong pasayahin ng panandalian. Ngayon pa lang ay sinasabi ko sa'yo na nandirito lang ako sa tabi mo hanggat kailangan mo pa ako at malaya akong aalis kung ayaw mo na sa akin, kung tapos ka na sa akin, aniya at may konting mga luha ang namumuo sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Hades ang mukha ng kanyang asawa at ikinulong ito sa dalawang malapad niyang mga palad. Hades, huwag mo akong dalhin sa isang palasyong may kalungkutan sa dulo dahil baka hindi ko kayanin. Sapat na sa akin ang kailanganin lang ako ng iba, dugtong niyang may pait sa kanyang damdamin. Luz Biminda, ikaw ang bukod tanging babaeng nagparamdam sa akin na pwede akong mahalin anuman ang mukha ko, anuman ang estado ko. Hindi ko sinasabi to dahil kailangan lang kita, sinasabi ko sa'yo dahil mahal kita at ang babaeng kagaya mo ay ang ayaw kong mawala sa akin. Naibigay ko ang lahat noon sa maling tao at ibibigay ko ulit ang lahat ng yun sa tamang tao. Luz Biminda at ikaw yun. Maaari ba ang hinihiling ko? Pwede ko bang angkinin ang puso mo? Pwede ko bang maging buhay ang babaeng kagaya mo? Malambing at masuyo itong sambit at mahigpit na yakap ang ginawad nito kay Hades. Labis na masaya ang puso ni Luz Biminda dahil bukod sa kanyang ina ay si Hades pa lang ang ikalawang taong tumanggap sa kanya. Mahigpit din siyang niyakap ng kanyang asawa at tumingala siya rito. Kasunod nun ay ang pagtama ng kanilang mga mata at paglapat ng kanilang mga labi sa isa't isa. Ang halik ng bawat isa ay naging malalim at mapaniil, hanggang sa nakadama sila ng init ng kanilang mga katawan. Huli na nang mamalaya ni Luz Biminda na nakapasok na pala ang isang kamay nito sa kanyang maselang parte at naghatid ito ng kakaibang sensasyon sa kanyang katawan. Si Harrington pa lang ang unang lalaki sa buhay niya, at bawat galaw ng kamay nito ay may kakaibang sensasyong dala, hanggang sa nagpatangay na lang siya sa bugso ng laman. Dahan-daang tinanggal ni Harrington ang kanyang sariling damit at bumalandra sa mga mata ni Luz Biminda ang maganda nitong katawan. Hinimas niya ang makisig nitong dibdib at naglakbay ang kanyang mga kamay sa maskara ng asawa. Harrington, nakita mo na ang lahat sa akin, ngunit hindi ko pa nakikita ang lahat sa'yo. Bago ko tuluyang ibigay ang sarili ko sa'yo, pwede bang ipakita mo sa akin ang mukha ng asawa ko? Pakiusap niya rito at nais niyang tanggalin ang maskarang nakabalot sa mukha nito. Do you really want to see my face, Luz Biminda? Kapag nakita mo ba ang mukha ko at kapangitan ko ay mamahalin mo pa rin ba ako? Minahal kita. Ang hindi ko nakikita ang mukha mo, Harrington, at mamahalin kita, ano pa mang itsura mo. Ang akin lang ay gusto kong makita ang itsura ng asawa ko, ang itsura ng taong minamahal ko. Rito at hinalikan siya ni Harrington sa noo. Kasunod noon ay dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara sa kanyang mukha. Nang matanggal ang maskara ay lumaki ang mata ni Luz Biminda sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na matunghayan ang itsura nito. Ni konting bakas ng sunog sa mukha nito ay wala siyang mahagilap. Ang nilalay at hinahamak ng mga taong pangit ay may likas na kagwapuhan. Hinaplos-haplos niya ang mukha nito at dinama ang balat sa itsura nito.
Bakit mo ito nilihim sa lahat? Bakit ka nagpanggap? Tanong ni Luz Viminda. To find true love, Luz Viminda. To find a wife for me, babaeng kayang akong tanggapin sa pinakapangit kong mundo, Luz Viminda. I used to be loved by everyone dahil mayaman ako, dahil meron akong mukha na ganito. Everyone likes me because I'm handsome and rich. Pero nung nagpanggap akong wala ng lahat sa akin ay halos wala na ring rumirespeto at nagmamahal sa akin. But there you are, Luz Viminda. Pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Pangit man o hindi ay karapat-dapat na mahalin at respetuhan, Luz Viminda. Mahal kita, at wala ng ibang babae para sa akin kundi ikaw lamang. Seryoso at puno ng damdamin nitong sambit at muling siniil ng maalab na halik ang labi nito. Ang gabi ng dalawa ay naging mainit at masaya, kapiling ang isa't isa. Dahil sa nangyari ay naging late ang dalawa sa naturang party, ngunit sinikap pa rin nilang makarating sa party na iyon. Kara-rating pa lang ng dalawa ay agad silang umagaw ng atensyon. Halos lahat ng bibig ng mga kababaihan ay namilog ng muling nasal ayan ang gwapong mukha ni Harrington, habang ang ibang kalalakihan naman ay napapatingin kay Luz Viminda sa taglay nitong ganda. Habang si Bituin naman ay nagtataka kung sino ang pinagtitinginan ng mga tao at nagpa siyang makiusyoso. Laking gulat niya nang makita ang mukha ng kanyang dating nobyo, walang gallows at wala ang bakas ng kapangitan. Harrington, hindi ba't nakakahiya? Bakit parang pinagtitinginan tayo ng lahat? Nahihiyang sambit ni Luz Viminda sa asawa. Huwag kang mangamba, Luz Viminda. You stole this night from everyone, so keep smiling. Anito sa kanya at hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kamay ng asawa. Sa gitna ng party ay walang ibang tinignan ng mga tao kundi si Harrington lamang at si Luz Viminda, habang si Bituin ay inis na inis sa kanyang kapatid. Humanda ka sa akin, Luz Viminda. Aagawin ko mula sa iyo si Harrington. Akin siya, Luz Viminda, akin, nagngingit-ngit na sambit ni Bituin at may nag-uumapaw na galit sa kanyang kapatid. Nang makita ni Bituin na umalis na ang huling kausap ng mag-asawa ay nilapitan niya si Harrington. Tinulak niya ng bahagya si Luz Viminda at malanding hinawakan ang leeg ng lalaki sabay hinalikan ito sa labi at nagpapakadalubhasa. But believe me, Harrington, I still love you, makapal nitong sambit sa harapan ng lalaki. You still love me. Talaga ba? Mahal mo ba ako? O mahal mo lang kung anong meron ako? Bituin. It's not you who I want. At sinong gusto mo? Ang babaeng iyan. E binayaran lang yan ng mama ko para pakasalan ka, siwalat nito sa lalaki. Alam ko, pero hindi kasali sa bayad nyo ang mahalin ako at tanggapin ako for all I am. Ikaw ang babaeng mananatili sa tabi ko, Bituin, pero hindi pala. Palabas lang ang lahat, Bituin. I didn't lose anything. Gusto ko lang sanang subukin ang mga kataga mo para sa akin noon. And luckily, I see your true color. I owe you, Bituin. I owe you a lot. So thank you for leaving me so early. And foremost, thank you for giving Luz Viminda to me. Because of you ay nakita kong babae para sa akin ng walang bahid na kasakiman, anito at tumaas ang isang kilay ni Bituin. Nagsisisi siya na iniwan niya si Harrington. Ang yaman at posisyon ni Luz Viminda ay sa kanya dapat. Ah, ganun. E walang silbi naman niyang pinili mo ang babaeng yan ay anak ng kabit. Anak ng babaeng gold digger, siwalat nito sa lahat at nais niyang ipahiya ang kapatid sa lahat ng tao. Bituin, that's enough, isang malakas na boses ang sumuway kay Bituin at ito ay ang kanilang ama ni Luz Viminda. And why should I shut up, Papa? Ayaw mo bang malaman ng marami na ang asawa ng mahal ko ay anak mo sa kabit mo, na isa siyang bunga ng pagtataksil at kalandian? Desperada nitong wika at nais nitong marinig ng lahat kung saan nagmula si Luz Viminda. I said enough. Hindi bunga ng kamalian ang kapatid mo, Bituin. Let's go. Umuwi na tayo. Istriktong wika ng Don sa kanyang anak at puwersahan nitong kinaladkad palabas ng party, habang si Harrington naman ay binalingan ng atensyon ang kanyang asawa. Don't cry, Luz Viminda. Come here. Let's get out of here. I should not bring you here. Anito sa asawa at mahigpit na hinawakan ito sa kamay palabas ng party, habang sa kabilang banda naman ay panay pa rin ang pag-aamok ni Bituin hanggang sa makauwi sila sa kanilang pamamahay.
Bitawan mo nga ako, Papa. Ako ang anak mo sa tunay mong pamilya, pero doon ka kumakampi sa anak mo sa labas, sa anak mo sa kabit mo. Don't tell me na mas pipiliin mo si Luz Biminda over me, maldita niyang wika sa ama. Wala akong pinipili sa inyong dalawa, bituin. That's not true. Mas mahal mo siya kaya sa akin. Kaya kinalagkad mo ako palabas ng party dahil obviously siya ang pinipili mo kaya sa akin. It's because anak ko siya, bituin. And you are not my real daughter. Siwalat nito sa anak na siyang ikinagulat nito. What? No, that can't be. Papa, that can't be. Luz Biminda is the only daughter that I have. Bituin, habang ikaw, you are not my daughter. Anak ka ng mama mo sa ibang lalaki, but in order to keep our name clean and respected, I kept this secret, anak. I accepted you and love you like my real daughter. But you are doing too much, bituin. Sumusobra ka na, saad nito sa anak at bawat katagang banibitawan ng Don ay hindi na kaya na ni bituin. Nag-walkout ito at nagkulong sa kanyang kwarto at wala itong pinagsisisihan sa lahat ng kanyang ginawa, bagkus ay mas lalong uminit ang kanyang ulo para kay Luz Biminda. Para sa kanya ay inagaw na lahat ni Luz Biminda ang kung ano man ang dapat ay kanya. Sanhi ng kamalditahan ay lumaya si bituin na walang ibang dala kundi ang kanyang sarili hanggang sa napadpad siya sa isang hasyenda sa pamamahala ng mga herero. Kinabukasan ay maagang umalis si Luz Biminda upang bisitahin ang kanyang ina na nakakoma sa ospital, ngunit laking gulat niya nang mapagtanto na wala na ang kanyang ina sa ospital na iyon at bayad na rin ang lahat ng bill niya sa ospital. Nurse, pwede bang malaman kung saan dinala ang nanay ko at kung sino ang nagbayad sa mga bayarin ko? Ma'am, si Harrington Montenegro po ang nagbayad ng mga bayarin niyo at ang ina mo ay inilipat sa Montenegro Hospital. Anito sa kanya at doon niya napagtanto na ang asawa pala niya ang nasa likod ng lahat. Dahil doon ay dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay upang makita ang kanyang asawa. Nang makita niya ito ay mabilis niya itong niyakap ng sobrang higpit. Are you happy? Malambing na tanong nito sa kanya at mabilis niya itong tinanguan. Masaya. Sobrang saya, Harrington. Sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa akin. Anrito at inilingan ito ng kanyang asawa. Walang sobra para sa asawa ko, Luz Biminda. I will give everything I can para lang sumaya ka, anya rito at masuyo itong hinalikan sa noo. Luz Biminda, alam kong ang kasal natin noon ay may ibang dahilan kung bakit yun nangyari. Ang kasalan na iyon ay puno ng panghahamak ng ibang tao sa ating dalawa. Now, I want to marry you for the second time. Pumapayag ka ba? Luz Biminda, masuyo itong tanong sa asawa at hindi nagdalawang isip si Luz Biminda na tanggapin ito. Agad na idinaos ang kasal ng dalawa sa ibang bansa na dinaluhan ng mahalagang tao sa kanilang buhay. Matapos ng kasal ay agad na nag-honeymoon ang dalawa. Kasalukuyang kapwa hubot-hubad sila habang si Harrington ay nakapaibabaw sa kanyang asawa. Ang tangkad at laking tao ni Harrington at hindi maiwasan ni Luz Biminda ang magreklamo. Harrington, ang bigat mo. Pwede bang umalis ka muna sa ibabaw ko? Anito sa asawa at pilyo itong ngumiti. Ngayon ka pa nagreklamo. Kagabi nga ay halos isang gabi akong nasa ibabaw mo pero hindi ka nabibigatan sa akin. May kabuluhan itong wika sa kanya sabay pabagsak na humiga sa kama. Napanguso na lang si Luz Biminda sa mga binanggit nito at bahagyang napatawa. Harrington, don't pout your lips, or I'll kiss you more. Banta nito sa asawa sabay binuhat ito paakay sa kanyang ibabaw. Slip on top of me, baby. That way I can behave myself. Saad nito at mahigpit na niyakap ang asawa at sabay silang nahulog sa pagkaidlip. Hindi nagtagal sa pagsasama ng dalawa ay agad na nagbunga ng isang sanggol na lalaki at pinangalanan nila itong Zandro. Sa mahabang pagkaka ay nagising na rin ang ina ni Luz Biminda. Ang may kasal kay Harrington ay maituturing ni Luz Biminda na isang malaking regalo at pinakamagandang blessing na nangyari sa buhay niya. Ang magkaroon ng pamilya kasama ito ay higit niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Wakas. Saan ka galing, Wina? Malamig at seryoso ang tono ng kanyang ama, si Gino Clemente, habang siya ay nagbalik mula sa mall. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa at galit, na tila may mas malalim na dahilan sa kanyang tanong. Sa mall lang po, Dad, sagot ni Wina,
na nahulog ang tingin sa sahig, nag-alala sa kaseryosohan ng kanyang ama. Bakit po? Nagtataka si Wina sa kanyang ama, habang ang kanyang mga mata ay lumingon sa bagong asawa ng ama, si Victoria, at sa anak nitong si Maris na tila nagmamatyag sa kanilang usapan. Napakla siyang tumawa, sa kabila ng tensyon, dahil alam niyang may mga kwentong ibinulgar ang mag-ina upang lalong mapalayo ang loob ng kanyang ama sa kanya. Malaki ang tiwala ng kanyang ama sa kanya. Ngunit batid ni Wina na tila siya ang hadlang sa mga bagong kapitbahay na pinili ng kanyang ama. Huhulaan ko, Dad, ang sabi niya, may taklang ngiti sa labi. Ginawan na naman nila ako ng kwento sa'yo. No. AM. Nakita ni Wina ang galit at pagkadismaya sa mga tingin ng kanyang ama. Kayo ang mas nakakakilala sa akin, Dad, kaya kung pwede, huwag kayong maging bulag at uto-uto. Inanatili niya ang maayos na tindig, nagkrus na mga braso, at nakipagtagisan ng tingin sa kanyang ama. Hindi kita pinalaking bastos, Wina. Umalsa ang boses ng kanyang ama. Napatayo ito at malakas na hinampas ang lamesa. Hindi nagpatinag si Wina, bagaman ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Wala akong ginawang mali, ang sagot niya. Huminga ng malalim at muling nakipagtitigan sa amang namumula sa galit. Kinuha ng kanyang ama ang isang envelope, at itinapon ito sa harapan ng dalaga. Hindi ito nasalo ni Wina, kaya nagkalat sa sahig ang laman ng envelope. Mga larawan ng kanya, na may kasamang lalaki sa loob ng unibersidad. Kasama rin dito ang mga larawan na nagpapakita ng kanyang pagpunta sa ospital, na sinasabing siya ay nagpa-aborsyon. What the? Salubong ang kanyang kilay habang pinulot at inisa-isa ang mga larawan. Ang kanyang puso ay puno ng hindi makapaniwala na damdamin habang tinitingnan ang mga kuha. Naniniwala kayo sa mga larawang to, Dad? Goodness, ni sa panaginip hindi ko kayang gawin ang ganito kahalay at kasamang bagay. Ni hindi ko nga kilala yung lalaking to. Umalsa ang kanyang boses, puno ng emosyon, dahil ang lahat ng nasa larawan ay gawa-gawa lamang. Nais niyang maluha, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw ipakita ang kahinaan sa harap ng kanyang madrasta at ng anak nito na tila nagdiriwang sa kanyang pagkakabagsak. Nagdangis ang kanyang bagang habang dinukot ng ama ang cellphone mula sa bulsa nito. Kinalikot ito at inilapag sa lamesa. Wina, hindi ko may tatanggi na may katotohanan sa mga larawang ito, ang madiing sambit ng kanyang ama, na nagdulot ng mas malalim na sakit sa kanyang puso. Dahil sa mga salitang iyon, nagpasya si Wina na kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili at ipakita ang katotohanan. Hindi siya papayag na masira ang kanyang reputasyon sa mga kasinungalingan ng mag-ina. Hindi ako basta-bastang naniniwala sa larawan lamang, ngunit ang mahalaga ay nakuha yung mga iyon. Hindi mo na maitatanggi pa, madiing sambit ng kanyang ama. Nagbaba lamang si Wina ng tingin, upang panandaliang tignan ang video niya, kuno kasama ang isang lalaki sa ibabaw ng kama. Bravo! Ang galing na gumawa niya, napuno ng sarkasmo ang sambit niya, at sa kabinalingan ang mag-ina nakita ang pagdiriwang sa kanilang mga mukha. Ngunit nang magawi ang tingin ng Ginoo sa mga ito, umaktong nakikisimpatya siya sa galit nito para sa kanya. Ang galing niyong gumawa ng kwento at ikakasira ng tao, no? Abay talagang lahat gagawin ninyo, maging reyna na lang kayo sa mansyon na to. Nagsusumikap ang galit niya sa mag-ina ngunit pinapanatili niya pa rin ang pagiging kalmado. Hindi niya kasi ugaling pumatol sa mga may problema sa pag-iisip at kulang sa pansin. Huwag mong ibaling sa amin ang sisi. Wina, kagagawan mo yan eh. Isa pa, yung lalaking bumuntis sa'yo, siya mismo ang nagpadala ng mga larawang yan sa opisina ng daddy mo. Sinabi niyang pina-abort mo ang bata na siyang bunga ng ginawa niyo. Nagalit siya kaya kanya sinuplong sa iyong ama. Ang madrasta niya na todo sa pagpaypay ng hawak nitong abaniko. Napakagaling talaga nito. Hindi mo mahalata ang kasinungalingan dahil sa nagiging best actress nito. Naghahanap lang talaga yan ng mapagbabalingan ng sisi. Mommy, kaya niya tayo dinidiin. Pahabol na gatong pa ni Marie sa sinabi ng ina. Layar, asik niya sa mga ito. Namumula siya sa labis na galit, kaya't mas lalong nagdiwang ang mag-ina. That's enough, Wina. Binigo mo ako. Ang buong akala ko na pinalaki kita ng maayos, pero hindi pala. Sa sobrang luwag namin sa'yo ng mumi mo, nagkaganyan ka. Pumunta ka sa kwarto mo't kunin mo ang mga gamit mo. Sa ayaw at sa gusto mo, alis ka sa pamamahay ko. Wala akong anak nakikitil ng walang kamuwang-muwang na supling. Umalis ka harapin ang parusa ko sa'yo. Wala kang makukuhang suporta, kahit nakatiting na tulong sa akin. Yun lang. At umalis na ito sa library ng mansyon, nang hindi man lang siya nililingon. Halos manghina ang tuhod niya, dahil sa sinabi ng ama.
Mas pinaniwalaan nito ang ikalawang asawa kesa sa kanya, na sariling dugot laman. Sa pagsahado ng pinto, saka lamang sumilay ang nagdiriwang ng ngiti sa labi ng mag-ina. Napala sa pagiging makati mo, mag-empake ka na raw at lumayas ka na. Si Marie na may nakakalokong ngiti sa labi. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya rito, ngunit tinaasan lamang siya nito ng kilay. Sa akin pa rin ang korona, Wina, ako lamang ang maaaring maging reyna sa mansyong, to kaya huwag na huwag mo akong babanggain. Seryosong tura ng ginang na ikinakalat ang dalawang babae. Humugot muna siya ng hangin bago nagsalita. Sa ngayon panalo kayo. Pero sa susunod sisiguraduhin kung hindi na kayo mananalo pa sa akin. Enjoy nyo, yung pagrayna-rayna nyo rito, habang may oras pa kayo, dahil oras na malaman ni Dad ang lahat ng totoo. Kung hindi lang sa angkungan ng bagsak nyo sa rehas din, anya at pumihit palabas. Ngunit hindi pa man siya nakakaalis sa library nila. Nasubsob na siya sa sahig nang itinulak siya ni Marie. Oops, sorry, nakaharang ka kasi sa pinto. Tumawa pa ito matapos niyang sabihin ito sa kanya. Walang hiyang babae ka. Mabilis siyang tumayo, susugurin na sana ang dalaga ngunit hindi niya natuloy dahil sa malutong na sampal na iginawad sa kanya ng madrasta. Uno ng galit niya itong pinukol na ikinagulat nito, maging ng anak nito. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas na magbigay ako ng bantas sa'yo. Pero nalimot mo na agad. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Inuna lumapit ito sa kanya pinil ng marahas ang kanyang panga. Gagawin kong lahat, para mas lalong magalit sa'yo ang iyong ama. Ang pinakasinisigurado ko sa'yo na makakalimot siyang meron siyang anak na kagaya mo. Bulong nito sa mismong tenga niya, bago siya pinakawalan at tatawa-tawang iniwan doon. Doon lamang tumulo ang pinipigilan niyang luha. Ang sasama niyo, puno ng pait niyang sambit habang kinuyom ang kamao. Wala siyang ibang nagawa, kung hindi ang lisanin ang kanilang mansyon. Pahuhuli niya muna ang galit ng ama, at saka na lamang siya muling magpapaliwanag kapag malamig na ang ulo nito. Sa ngayon, makikituloy na muna siya sa nag-iisang matalik na kaibigan. Sakay ng pinarangalang sasakyan, narating ni Wina ang bahay ng kaibigan. Agad siyang nag-doorbell at agad rin naman siyang pinagbuksan ng gate. Ikaw pala, Wina, naku, ikaalis lang ng alaga kong si Masi at ng mumi niya. Hindi na niya nagawang magpaalam sa'yo dahil sobra silang nagmamadali. Sabi niya naman tatawag siya sa'yo kapag nakarating na sila sa New York. Ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo. Wina, Hindi nakapagsabi sa iyo ang alaga ko na alis na sila. Meron kasing problemang mumi at daddy niya kaya nila minamadali ang pag-alis. Anitong may kahinaan ng tuhod. Ganun ho ba, manang? Oh, sige ho, salamat na lang po. Huwag niyo na lang pong sabihin kay manadumaan ako. Pilit ang ngiting saad niya sa ginang. Tumango naman ito sa kanya, kaya tumihit na siya paalis sa bahay ng kaibigan. Wala siyang ni isang gamit na nadala. Tanging ang cellphone at bag na naglalaman ng ilang credit cards niya. Meron din siyang cash ngunit 5,000 lamang. Hindi yon sasapat sa unit na pinaplano niyang pagstay, kaya kailangan niyang mag-withdraw. Sa kasamaang palad, naka-hold na ang lahat ng credit cards niya. Nanlulumong ibinalik niya ang mga card sa bag at naluluhang nagpatuloy sa paglalakad. Sinubukan niyang tawagan ang ama ngunit hindi na ma-reach ang number nito. Mukhang binlock siya ng ama. Sa patuloy niyang paglalakad, narating niya ang eksklusibong bar. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi niya ugali ang magpunta sa ganoong lugar ngunit, dahil nawawalan na siya ng pag-asa, doon niya na muna pagkakasyahin ang sarili. Nag-obserba muna siya sa paligid matapos lumapit sa counter. Karamihan sa mga babaeng naroon ay on the beach ang order, at ang iba naman ay Bloody Mary. Gusto niyang subukan ang on the beach, ngunit hindi niya makaya ang bigkas na iyon, kaya pinili niya na lamang ang inuming Bloody Mary. Are you sure you can handle a Bloody Mary? Anang baritonong boses. Nang lingunin niya ito, nagitla siya dahil sa tikas at ganda ng panlabas nitong anyo. Wala siyang makita ni katiting nakapintasan sa lalaki. Tumikhim siya at agad na nag-iwas ng tingin matapos nitong umisi. Medyo napahiya siya, dahil natulala siya rito ng ilang segundo. Hindi ko naman to orderin kung hindi ko kaya. Mind your own business. Masungit niyang sagot dito at inisang lagok ang laman ng baso. Napangiwi siya nang gumuhi ang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Masyado yung matapang. Natawa naman ang kanyang katabi ngunit wala namang naging komento, kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-inom. Sa muli, napangiwi siya't napapikit. Here, try this one, mas masarap, kaya diyan sa iniinom mo. Ngiti sa labi nito nang bigyan siya ng inumin na kagaya ng iniinom nito. Nagdadalawang isip naman siya, kaya't natawang muli ang katabi. Walang halong lason, yan kung iyon ang iniisip mo. Preskong anik at nawaroon pa rin ang pilyong ngiti sa labi.
Sa isang kondisyon, tusong anyo niya rito. Tumaas naman ang kilay ng lalaki. Dahil pinapasubo nito ang inuming iniinom nito, ngunit kailangan pa niyang magbigay ng kondisyon. What is it? Tanong nito sa kanya, habang nilalaro ng daliri ang bunganga ng inumin nito. Bayaran mo ang mga ito. Turo niya sa kanyang inorder na alak. Natawa ang lalaki, kita niya sa mata nito ang pagkamangha. Dial, sagot nito kaya't kinuha niya ang alok nito at inisang lagok lang iyon. Napatango-tango siya, dahil may konting tamis ang kanyang iniinom. Much better kesa sa iniinom ko, komento niya. Because that drink is on the beach. May ngisi naman sa labi nito. Nagkibit balikat lamang siya sa sinabi nito, dahil mas nagustuhan niya ang on the beach kesa sa Bloody Mary na ubod ng pait. Ipinagpatuloy nito ang pag-inom at ganun din siya. So, anong dahilan mo't narito ka sa lug na ito? Hindi safe ang mga magagandang babae na katulad mo rito. Marami ang bubuyog na handang manusok sa anumang sulok ng bar na ito. Muling sambit ng lalaki. Isa ka ba sa mga bubuyog na yon? Imbes na sagutin ang tanong nito ay nagtanong rin siya. Medyo tipsy na siya ngunit malinaw pa rin ang pagsasalita niya. No, pero ngayon parang gusto ko nang maging isa sa kanila. Pause at makahulugan ang boses nitong sagot, kasabay ng paghaplos na malaki nitong palad sa hita niya. Dala ng alak, hindi niya ito pinigilan o kahit nasitahin man lang. Hinayaan niya lang ito, dahil nagugustuhan niya ang may init nitong haplos. Let's enjoy the night, gorgeous, bulong nito sa kanya. Iyon lamang ang hudyat na hinihintay niya. Ngumiti siya rito nang nakakaakit bago tumango. Mabilis siya nitong hinila palabas ng gusali, at utos nitong mailabas sa basement ng bar ang Ducati Course E4 dalawa nitong motor. Napakakinis noon, kaya't hindi maiwasang mamangha ni Wina. Let's go, my body is in chows, ontag nito sa kanya. Sure, may ngiti sa labi niyang sagot at saka siya umangkas sa motor. Isuot mo to, bigay sa kanya ng isa pa nitong helmet. Isinuot niya iyon agad at matapos may kabit, yumakap siya na mahigpit kay Luca. By the way, I'm Luca, perf, pakilala nito sa kanya. Parehong hindi nakababa ang cover ng kanilang mga helmet, kaya't nagkakarinigan pa rin sila. What's yours? Tukoy nito sa pangalan niya. Wina, tipid niyang sagot bago ibaba ang cover ng helmet, at mahigpit na kumapit kay Luca, dahil sa pagsenyas nitong lalarga sila. Dinala sila ni Luca sa isang kondominium, pagmamay-ari iyon ng lalaki. Isa lamang iyon sa negosyo ng pamilya nito. Ang bilis mong magpatakbo ng motorsiklo mo, reklamo ni Wina matapos ayusin ang nagulong buhok.